Kamusta Cancerians? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nangyayari ngayon na connected sa future mo. Pero unahin muna natin itong ano ang dapat mong isipin or gawin. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Itong card na ito ang nagsasabi na nagkakaroon na ng healing at saka renewal sa buhay mo. Yung mga pagbabagong nangyayari sa buhay mo, ang i-welcome mo. Meron ng balance, growth, at saka kapayapaan. Meron ding nag-guide sa iyo, pwedeng guardian angel mo or loved one na namayapa na. Kaya ka ginaguide na kahit nasa mahirap kang sitwasyon, ay para magkaroon ka ng pag-asa at makita mo yung tamang daan patungo sa nakatadhana sa iyo, fate and destiny. Na para malaman mo din kung ano yung mission mo dito sa mundo. Alamin natin kung ano pa yung ibang detalye gamit naman itong tarot cards. Queen of Swords, the Hangman, at Four of Pentacles. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na yung mga mahirap na goal na gusto mo makamit ay makakamit mo. Lalo na kung pagsusumikapan mo ito, walang imposible. Importante na pahalagahan mo yung sarili mo kahit na gusto mong makamit yung goal mo. Ganon din sa money na wag mo hayaan na gutumin yung sarili mo makapag-ipon ka lang. Sinasabi ito para hindi sayang yung effort mo. Sa career, merong person na boss mo ito or kasamaan sa trabaho na masakit magsalita. Kahit na pinapakita mong porsigido ka, nag-e-effort ka sa trabaho mo, tingin mo hindi napapahalagahan. Ang ilan sa inyo kahit hindi ka happy sa trabaho na ito o kaya yung negosyo na ginagawa mo ay pinagtsatsagaan mo kasi nakakatulong din ito sa iyo. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo tinapos mo yung relationship nyo ng person mo. Hindi naman ito agad-agad, kundi pinagtiisan mo din. Kumbaga, binigyan mo ng pagkakataon yung person mo. Pero kahit anong gawin mo, wala kang nakikita na pagbabago. Ang masakit pa sa iyo ay merong kapamilya yung person mo na nakikialam or merong nasasabi sa iyo. Hindi kasi nila napapansin yung effort na nagawa mo kapag nandyan sila or kapag wala. Ang iniisip lang nila yung kapartido nila, yung person mo. Minahal mo ng totoo yung person mo. Lahat ng kaya mong maibigay, ibibigay mo. Pero nasa limitasyon ng lahat. Nasa relationship pa ang ilan sa inyo pero tingin mo nahihirapan ka nang ipagpatuloy yung relasyon. Itong Three of Cups in reverse, pinapakita na kung ang sitwasyon nyo ng person mo o ng kapwa mo, mahirap na nga, meron pang mas nagpapahirap na ibang tao. Ang ilan sa inyo nalaman mo na merong problem sa panlilinlang o kaya cheating. Pero iniisip mo muna
kung ano yung gagawin mong reaksyon. Kinokontrol mo muna yung sarili mo. Yung last card na yan ay sign na kailangan mo nang sumurrender or iwan yung sitwasyon. Pwede mo pa rin namang suriin bago bumitaw para malaman mo kung ano talaga yung gusto mo. Pinapaalala sa'yo na huwag kang sumama sa mga toxic na person. Para sa ilang single, yung taong nagugustuhan mo or nakapaligid sa kanya, hindi ka gusto. Pero hindi mo rin kailangan ipilit yung sarili mo. O kaya makibagay. Mangyayari din sa'yo na merong taong magkakagusto sa'yo na hindi mo rin magugustuhan. Pero pakitunguhan mo ng maayos. Hindi katulad ng pakitungo ng iba sa iyo. Nine of Cups, Nine of Wands, at the Judgment. Kaya pala pinapaalis ka sa toxic na sitwasyon kasi mas may enjoy mo yung buhay mo. Kinikilabutan ako sa cards mo kasi sumasagot. Di ba nga hindi maganda yung karir mo? Itong cards na ito ang nagsasabi na ito na yung panahon para mag-quit ka sa work mo. Pero para sa akin, bilang tao, paghandaan mo ito. Na magkaroon ka ng kapalit na bago ka bumitaw sa trabaho mo. Yung alam mong magiging stable yung income. Ano man ang gusto mong simulan, nakadalawang cards ka na para sa effort. Merong pabor na kapalaran sa financial at saka sakto ito kasi ang ilan sa inyo namomroblema ka sa financial mo. Nag-iisip ka ng ibang paraan na kung paano kikita. Nakadalawang cards ka na magkakaroon ka ng extra money at saka pabor na kapalaran sa financial. Pero hindi naman ito katulad ng inaasahan mo na money. Makakatulong pa rin at saka magiging smooth yung daloy ng financial mo. Kasi isa lang naman yung problema na card eh. Dalawa yung pabor sa money. Para sa ilang single, marami kang makikilalang person. Iba-ibang ugali at saka iba-iba ring paikisama mo. Doon mo makikilala yung potential person at habang kinikilala mo siya or magkasama kayo, nalalaman mo na charming itong person na nakilala mo. Marami kang magiging karibal doon sa potential person. Pero, pwedeng sa potential person ito or maybe sa iyo na babalik yung dating nakarelasyon. At itong the devil na card ang nagsasabi na alam mo na kung ano yung nangyari sa'yo sa nakaraan at wag mo na tong ulitin pa. Maging totoo sa nararamdaman at saka practicein din yung makontrol yung mga maling gawain or behavior. Meron talagang person na magpapainit ng ulo mo. Pero hanggat maaari, i-control mo yung galit mo at intindihin kung ano yung point of view ng tao. Ano man yung dahilan niya o kaya pananaw niya. Para tama yung maisasagot mo. Sa mga cards sa relationship, pinapakita mo yung effort mo, yung pasensya, pagiging kalma, na maayos yung ano man ang problemang pinagdaraanan sa relasyon. Itong rune muna ang unahin natin, yung alphabet ng sinaunang panahon. Itong bato na ito ay Jera, na ibig sabihin, mabagal yung pag-unlad mo. Ang ilan sa inyo, ito yung nararamdaman mo. Kung may legal na pinag-uusapan, hindi ganun kabilis pero maaayos mo.
Itong word, blank na rune, na ibig sabihin ay tadhana, kapalaran. Dalawang bato na yung nagsasabi na magiging pabor sa iyo yung sitwasyon or kapalaran. Kaya kailangan ng effort at saka tiwala sa sarili. Ito naman ay manas na nakabaliktad. Babala naman ito sa iyo na may mga taong gustong sirain yung araw mo o kaya mga plano mo. Kung ikaw yung may kasalanan sa sitwasyon, ayusin mo ito. Aminin mo yung pagkakamali mo. Yun kasi yung paraan para maresolbahan mo yung problem mo or makahanap ka ng tamang solusyon. At ang ilan na nasa relationship, hindi kayo nag-uusap ng person mo o kaya hindi nyo napag-uusapan yung problem. Kasi ang ilan nauuwi sa pagtatalo o kaya sakitan, kaya pinapalamig muna yung sitwasyon. Isa sa inyo ng person mo ang hindi makakatiis at magpapatawad para sa kapayapaan. Affirm, God is saying to you, rest. I am already at work. I will turn around every negative situations in your life. I will bless you and your family. I will heal every places you are hurting. At saka i-add ko lang guys na sa situation ng ilan sa inyo kung merong problem ang relasyon nyo, magkakaroon din ng kapayapaan or improvement. Maging maingat lang sa mga bibitawan na salita. Para hindi ibalik sa iyo yung sisi. Naka 3 cards na sa cheating at saka 2 cards sa hindi ka happy sa relationship nyo. Ang ilan sa inyo mas mamahalin yung sarili at pipiliin kung ano yung tamang sitwasyon at saka landas para sa sarili. Ang ilan kasi kaya pinipili yung sarili para sa ikakabuti ng family or ng relasyon para mawala na yung toxic at saka maging payapa din yung pamumuhay lalo na kung meron kayong anak. 10 of Swords, the Empress in reverse at 4 of Cups. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na nagkakaroon ng kalungkutan at saka yung bang hindi mo natunugan kung ano yung mga nangyayaring hindi magandang sitwasyon or yung dumarating na hindi maganda. Kung gaano ka nalungkot sa mga bagay or person na nawawala sa iyo, ganun ka rin katatag na ngayon. Kumbaga nasa future na cards na tayo guys, na mas pipiliin mo. Teka lang guys ha. Pipiliin mo yung love, profession, spirituality, at saka health. Mas iisipin mo na yung future mo at saka importanteng chances. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, hihina yung katawan mo. Mapapansin mo ito kaya may iwasan mo na maging malubha yung sakit. Kapag ka pinoprotektahan mo yung kalusugan mo, pinipili mo yung maging healthy, mas magtatagal yung buhay mo. At hindi mo rin kailangan uminom ng maintenance. Pero kung umiinom ka na ng gamot, ibig sabihin ito yung magpapakondisyon sa kalusugan mo kaya kailangan mong ipagpatuloy. Para sa ilang single, may mga potential person kang makikilala na hindi nila kayang matupad yung pangako sa iyo. Single ka man or nasa relationship, yung person
magbabago ng feelings. Pero base sa mga cards, single ka man o kaya iniwan ka ng person mo, walang closure. Hindi naman ikaw yung magsisisi sa huli. Kasi sa una nga, iniyakan mo na to. Kumbaga, nilabas mo na yung nararamdaman mong kalungkutan. Yun kasi yung meaning ng pagluha mo. Moving forward sa buhay. Ito yung last card, the Tower. Itong card na ito ang nagsasabi na may mga nakakagulat na sitwasyon na mangyayari sa buhay mo, lalo na patungkol sa relasyon mo sa kapwa. Malalaman mo kasi lahat ng katotohanan at saka yung bang kahit kayo pa nung person, meron pala siyang ibang kinikita. May mga person na makakaunawa sa'yo pero didistansya sila kasi gusto nila na ikaw yung magdesisyon para sa sarili mo. Pero yung mga nangyayaring ending sa buhay mo, ito yung paraan para makapagsimula kang muli. Nakaapat na words ka na para sa let go. Sa mga feeling mo na hindi mo deserve. Naka-5 cards na para sa betrayal, guys. Maging eye-opener sana ito sa iyo para makaisip ka ng para sa sarili mo. Mas mahalin mo yung sarili mo. Nasa sitwasyon ka na kaya alam mo kung ano yung magiging kasagutan sa mga tanong mo. Single ka man or nasa relationship, ano man yung estado ng buhay mo, nasa feeling mo yan kung kailan ka ready. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi, saan man kayo naroon. Aquarius, Gemini, Taurus, Virgo, Leo, Pisces. Yan yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. D, K, L, M, P, S, I, G, Z, F, E.